Sa alas 5:44 na ako ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Puerto Princesa. At sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Shareline ay muling lumakas at nagpapaulan ngayon sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Makulimlim at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon dahil sa patuloy na epekto ng amihan at shareline. Pangkalahatang maayos ang panahon at may tsansa lamang ng mga localized thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Bantay Panahon. Samantalang amihan ay humina at umaabot na lamang dyan po sa Northern Luzon. Makulimlim na may mga mahinang pag-ulan at mahinang hangin sa bahagi ho ng Batanes, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Pagkalahatang maayos ang panahon at may tsansa lamang ng mga saglit na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region at CAR. Ang easterlies naman ang namamayagpag sa nalalabing bahagi ng bansa. Pagkalahatang maayos at may tsansa lamang ng mga localized thunderstorm sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Bantay Panahon. Mababa ang tsansa ng panibagong bagyo na makakaapekto sa Pilipinas hanggang sa weekend, mga kapuso. Bantay Panahon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala, ang Visayas, Palawan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may puno-punong bagang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil ho sa localized thunderstorms. Ang Palawan kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa silangan hanggang hilagan silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilagan silangan hanggang hilaga na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:47 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala mga kaibigan sa iba pang balita. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Supplemental Budget number 2 ng Puerto Princesa na nagkakahalaga ng 61 million pesos para sa SRI, gratuity pay at year-end incentives sa mga empleyado ng pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa. Aprobado na sa City Council. Super Radio, Local News. Lamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Lusot na sa sangguniang panlungsod ang supplemental budget number 2 ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa na nagkakahalaga ng 61,136,000 pesos. Inaprubahan ito sa ikatlo at huling pagbasa sa ika-22 regular na sesyon ng City Council noong Martes. Samantalang supplemental budget na ito ay lalaan para sa 20,000 pesos sa Service Recognition Incentives o SRI para sa lahat ng mga regular employee, 7,000 gratuity pay
pay para sa mga eligible contract of service at job order workers ng city government at 5,000 pesos na year-in incentives para sa city paid barangay health at social services volunteers. Ako, si Wilmar Abrena, Jemmy Superadyo Palawan, dapat totoo. Alas 5:49 na ho ng umaga. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Purchasing power ng piso sa Palawan at Puerto Princesa na natili ho sa 76 na sentimo nitong nakalipas na buwan ng Nobyembre. Super Radio Local News. Sa 1,760 pesos na lang. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ho ng balita, paso! Dahil sa patuloy na inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo, patuloy ding nababawasan ang halaga ng piso, ang tinatawag na purchasing power ng pera. Mula sa base year na 2018 kung kailan buo pa ang halaga ng piso, hindi na ito sapat sa kasalukuyan upang makabili ng parehong dami ng produkto at serbisyo batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Sa lalawigan ng Palawan, gayon din sa lungsod ng Puerto Princesa, 76 centavos na lamang ang katumbas ng piso nitong Nobyembre 2025. Ibig sabihin na mga produktong mabibili noon sa halagang piso ay hindi na mabibili ngayon sa parehong halaga o kulang na ang piso para sa parehong bilihin noong taong 2018. Ayon sa PSA Palawan, kung bibili sa Palawan ng halagang 100 piso noong 2018, kailangan na ngayon ng 131 pesos 30 centavos upang mabili ang parehong produkto. Samantala sa Puerto Princesa City, ang halaga ng 100 noon ay katumbas na ng 131.80 sa kasalukuyan. Ako, si Wilmar Abrena, Jemmy Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Ito na kahihirap, ano ho? Dahil ho sa inflation, kita nyo naman yung 100, yung katumbas niya ngayon ay 76 pesos na lang. Yung 1,760 pesos. Ang piso ay 76 centavos na lang, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala, puntaan po natin ang ating pong balita mula sa PNP. Isang batang babae na 1 linggo na hong nawawala, natagpuan na wala ng buhay dyan po sa bayan ng Batara sa Palawan. Mahigi na lang, yung suspect arestado. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Pasok! Wala nang buhay ng matagpuan nitong December 9 sa barangay Bulalakaw, Batara sa Palawan ng 10 taong gulang batang babae na kinilalang si alias Nene matapos ang mahigit 1 linggong pagkawala. Ayon sa investigasyon ng Batara sa MPS, November 29 ngayong kataong kasalukuyan ay sumama umano ng biktima sa kanyang mga kaibigan upang magtinda ng gulay sa Marangas, Batara sa public market, kung saan bandang alas 7 ng gabi nang mag-alok ang suspect na si alias Ryan sa ina ng 2 kaibigan ng biktima na ihatid silang lahat pauwi sakay ng kanyang motorsiklo. Matapos may hatid, nagpaalam ang suspect na isama niya mga bata upang magmerienda at agad din naman ibabalik. Ngunit ayon sa 2 bata, ibinabad sila ng suspect sa poblasyon ng barangay dahil susunduin lamang umano niya ang kanyang kapatid at babalik lamang, pero sinama nito ang biktima na si alias Nene. Dahil sa tagal at nakaramdam na ng pagkagutom ang mga bata ay naglakad na lamang silang pauwi, ngunit ang biktima at ang suspect ay hindi na muling bumalik. Agad naman silang tumungo sa impila ng pulisya kinabukasan upang i-report ang pangyayari, dahilan para arestuhin ang suspect sa kasong kidnapping
kidnapping. Ngunit itinanggi nito ang akusasyon sa kanya. Bandang alas 4:30 ng hapon nitong December 9 ay natagpuan na lamang ang katawan ng biktima sa isang bakanting lote na nakadapa sa tubig, wala ng buhay at naaagnas na. Sa kasalukuyan, nakatakdang magsagawa ng autopsy at DNA examination ng Palawan Forensic Unit upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng bata habang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect at mahaharap sa kasong murder. Ako si Kanat Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, ng oras sa Pilipinas, alas 5:54 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita. Balikan ho natin ang balita mula kay Super Wilmar Abrea. Inflation sa Palawan at Puerto Princesa bahagyang bumilis nitong buwan ng Nobyembre 2025. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang buong detalye ng balitang yan na Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, pasok! Nakapagtala ng bagyang pagbilis sa kabuang inflation ng lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan nitong buwan ng Nobyembre. Sa datos na inilabas ng PSA Palawan na itala ang inflation sa Palawan sa 1.9%, mas mataas kumpara sa 1.1% noong Oktubre. Samantala sa Puerto Princesa City na itala ang inflation sa 3.5%, mas mabilis kumpara sa 2.7% noong Oktubre. Kabilang sa mga pangunahing nagambag sa inflation sa lalawigan ay ang food and non-alcoholic beverages at recreation, sports and culture. Sa lungsod naman, nag-ambag ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages at information and communication. Ako, si Wilmar Abrea ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:55 na ho ng umaga. Kaya dapat na gumawa ng pamamaraan ng ating pong gobyerno. Pahirap na ho ng pahirapan yung pong buhay ng Pilipino. Nang dahil ho sa patuloy hong pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Samantala mga kaibigan, nako, yan ho sa bayan po ng Balabac, isang lalaki ang patay matapos pong atakihin ng buhaya, mga kapuso. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calomres sa detalye ng balita. Pasok! Patay ang isang lalaki matapos atakihin ng buhaya kahapon ng madaling araw sa barangay Agutayan, bayan ng Balabac, Palawan. Sa inisyal na investigasyon ng Balabac MPS, nag-harvest umano ng agar-agar o seaweeds ang biktima na kinilala sa alias na Dan, 26 anyos at residente ng barangay Katagman sa naturang munisipyo kasama ang tatlong individual nang bigla itong atakihin ng buhaya sa ulo. Samantala ay sa pulisya, matapos ang insidente ay inilibing na rin umano ang biktima bilang bahagi ng kanilang tradisyong Islam. Ako si Kanat Calomris ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:56 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita. Samantala sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD kung bakit mayroong mga senior citizens na sa kabila ng sila'y matagal nang enrolled sa programa ng gobyerno na dapat tumanggap ng social pension, subalit hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na pension mula sa pamahalaan. Sa paliwanag ni Ginoong John Rod Moral, ang in charge sa programa ng social pension ng mga senior citizen sa rehiyon ng Mimaropa, totoo itong nangyayari dahil sa dami umano ng senior citizen sa Mimaropa, hindi kasi ang budget na naka-allocate para dito. Taon-taon padagdag ng padagdag ang bilang ng mga senior citizens. At tulad na lamang umano dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ang mga tumatanggap ng social pension ng mga senior citizen ay nasa mahigit 12,000 lang. Ngayon, sa kabuuan, ay umaabot na sa mahigit 13,000 ang bilang ng mga senior citizens sa siyudad. Kaya ayon kay Ginoong Moral, marami pa mga hindi nakakatanggap ng social pension at nanatiling sa waiting list at nag-aantay na may matanggal sa listahan o di kaya ay mayroon pong mamatay bago sila mapasama sa listahan ng regular na tumatanggap ng social pension.
Alas 5:50